tunay palang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas ay kayo! Sana naman, kayong mga politiko, lahat kayo, na mga buwaboy-buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumabon ng pondo ng bayan, tigilan nyo na ang pangungurakot. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas na pag-iiwanan na po tayo. Habang tayo ay puro politika, 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 ang karating bansa natin ay puro pagpapaunlad ng ekonomiya ang ginagawa. Anong klase kayong mga mambabatas? Matagal na namin ako OFW leader, advocate. Matagal na namin pinapakiusap sa inyo na sana naman ang mga veteranong OFW ay bigyan ninyo ng pensyon. Dahil pinapahayag nyo at binigyan nyo kami ng pangalan na mga bayani sa magkabagong panahon. Pero ano ang aming nararanasan? Pag-aalipusta, hindi pagbibigay ng sahod, at pagmamaltrato sa ating mga distress OFW. Ilang beses ako nasa DMW para tulungan ang mga inapi, mga pinaso ang braso, ni-rape, pinuntis ng mga Arabong employer. Tinutulungan ko, pero walang nakakaalam. Dahil ang tunay na pagtulong ay hindi kailangang ipagyabang. Pero kayong lahat, ang yayabang nyo, mga putang ina nyo, hindi nyo ibigay ang tunay na serbisyo para sa tao. Dahil kung binibigay nyo ang tunay na serbisyo, mayaman na sana ang bansa natin. Subalit kayo lang ang yumayaman. Mga punyeta kayo. Ang ina nyo, nakakagigil talaga kayong lahat. Ilan-ilan may matino dyan ha. May mga matitino, outnumber nga lang. Outnumber ang mga matitino natin. Hindi ko napapanggitin, alam nyo na kung sino kayo. Dahil alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo tinatamaan ng aming mga salita, ng aming mga criticism. Yan flood control na yan. Salamat kay Diskaya, Contractor Diskaya, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lulutang ang malalang korupsyon na ginagawa ng ating mga politiko. Kaya kayo ay talagang biktima rin. Hindi kayo ang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas. Ang tunay na ugat ng ating kahirapan ay dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga buwaya, baboy, maiyaya naman kayo. Ang lalakas ng loob nyo magsuot ng barong Tagalog habang ang mga mamamayang Pilipino na pinaglilingkuran nyo dapat ay naglilimahin. Dahil ang pera na para sa amin, kinukurakot nyo. Kaya kami narito. Kami ay mga simpleng mamamayan. Hindi kami mga traditional realista. Kami ay mga peace-loving people. Subalit dahil sa talasak na korupsyon at ang mga pangungurakot ninyo, ako, nakakaawa ang Pilipinas. Biruin nyo may isang congressman. May isang congressman dyan. Pastor pa! Pastor! Pag sinabing pastor, mabuti kang tao. Pag sinabi kang pastor, makatao ka. Dahil ang inililigtas mo ay buhay ng mga makasalanan. Subalit anong ginawa mo? Ultisinturon mo nagkakalaga ng 35,000 pesos. Putang ina mo! Tapos pastor ka. Kapag ikaw ay isang pastor, handa kang mamatay. Alang-alang sa kaligtasan ng mga mamamayan. Dahil ikaw ay pastor.
Subalit ano ginawa mo? Gusto mong iligtas ang buhay mo, bakit ko nasabi? Bumili ka ng bulletproof car! Putang ina! Paano mo gagamitin? Pastor ka nga! Natatakot ka bang mamatay? Magkano ang halaga ng bulletproof car? Na marami na sanang mapapakain na mga naghihirap na mga mamayang Pilipino. Yung halaga ng bulletproof car mo, marami na sanang buhay na maililigtas sa mga hospital na walang pang-opera, mga cancer patient. Subalit dahil sa kinurukuragot nyo lang sa inyong mga bulsa na pupunta ang dapat na serbisyo para sa mga tao. Maawa naman kayo, kaya ang mga mamamayang Pilipino, huwag nyo nang hintayin na umabot pa tayo sa sukdulan. Umabot tayo sa kagaya ng bansang Indonesia, bansang Nepal, na umalsa dahil sa sobrang kahirapan at sobrang agrabyado. Lumabas na sila at sila'y gumawa ng isang karahasan na ayaw nilang gawin yun. Kahit kami ayaw namin ng karahasan. Ang gusto namin ay kapayapaan at kaunlaran na hindi ninyo binibigay. Kaya kami ngayon ay nagising sa katotohanan na ang tunay palang ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas ay kayo! Kayo mga buwaboy! Buwaya sa kapal ng balat! Baboy kung lumabot sa pondo ng bayan! Mga putang ina nyo! Isipin nyo, ako isang OFW leader, nagagawa kong magmura. Bakit? Dahil galing yan sa aking puso na sobra nang nasasaktan sa mga ginagawa nyong panlalamang sa mamamayan. Biruin nyo, 5,500 flood control ang natapos na at marami pang kasunod. Putang ina, ni isa wala pala. Ano nangyari sa bansa natin? Buong Pilipinas lumalangoy sa kumuloy ng baha at marami ring namatay na kung hindi nyo kinurakot sana ang pondo para sa proyekto, sana walang mga nasakripisyong buhay na mga mamamayang mahihirap na tunay na nagdurusa. Isipin nyo, isang pamilya merong 40 pieces na luxury car. Etong luxury, pag sinabing luxury vintage car, milyon ang halaga bawat isa. Isipin nyo, ang daming mga cancer patient na nagikiusap humingi ng mga grant letter para lamang maipa-opera ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung minsan nare-reject pa, hindi nabibigyan. Yung mga coaching nakapark na yan na nakikita natin, batuin ng kamatis! Kaya kung tutuusin, Batuin natin ang kamatis yan mamaya mga yan! kawawa talaga ang bansang Pilipinas. Hanggat walang pagbabago, hanggat walang tunay na reforma sa Pilipinas, hanggat walang mga tunay na magbibigay ng kaunlaran at pagmamalasakit sa mga mamayang Pilipino, walang pag-asenso. Lahat ng sasakyan na nakikita natin sa loob ng bakuran, batuin! Nakakahawa talaga ang bansang Pilipinas. Ngayon, magugulat ka, iba-ibang organisasyon na ang lumalabas dahil naghahangad ng isang tunay na pagbabago. Naghahanap ng isang tunay na reforma sa buong bansang Pilipinas, hindi lamang sa ating mga sarili. Buong Pilipinas ay dapat mareforma, magmumula sa Pangulo hanggang sa inyong mga congressman, hanggang sa mga senador. Pera ng taong bayan yung mga sasakyan na yan, batuhin yan! Yes! Pera ng taong bayan ang mga ginagamit yung pambili ng inyong mga luxurious car. Pero para sa akin, meron akong opinion at meron akong analisasyon na yung Tiskaya contractor na yan, yung pinapakitang 4 na sasakyang luxurious, hindi po siya ang may-ari lang yan. Katarantaduhan! Ikaw, dati kang mahirap,
Hindi mo pagmamalasakitan ang pera pinaghirapan mo, nakaw man yan o anong legal man yan. Ibibili mo na sasakyan, 40 vintage car, mga luxurious. Ang rehistro pa lang ang mahal-mahal na dahil may kategory yan. Huwag nyo kaming tangahin. Matatalino na at may puso na ang mga mamayang Pilipino. Nakakalungkot isipin. Dati ang pamilyang Pilipino ayaw ng politika. Halos hindi namumulitika ang mga pamilyang Pilipino. Subalit ngayon makikita nyo ang bawat pamilya, pinag-uusapan ay ang mga buhaya sa ating gobyerno. Hindi na yung kaunlaran ng sariling pamilya dahil sila'y awang-awa na sa mga anak nila na hindi na nila mapag-aaral dahil sa mga buhaya at baboy na nandyan sa Kongreso at Senado. Isipin nyo naman, whistleblower. Putang ina nyo talaga. Yung gagawing whistleblower na dapat talaga as per SOP, Standard Operation Procedure, ay dapat magkaroon ng assign na magsisiguro sa kanyang buhay. Yung tinatawag na Witness Protection Program. Pero dahil pinalitan ng Senate President, pinalitan ng Blue Ribbon Committee, ano ang ginawa ng bagong halal na Senate President? Dinisapprove ang witness protection ng magiging whistleblower. Bakit? Siyempre matatakot na magsalita. Makokontrol na siya dahil wala siyang bantay sa kanyang buhay. Imbis na bantay, bantak ang kanyang napala. Doon pala ang kulay politika na. Pinigilan nilang bigyan ng protection ang isang whistleblower na marami ka pa sanang malalaman. Pero hindi na malalaman kasi matatakot na magsalita dahil wala nga siya. Hindi siya under sa Witness Protection Program. Alam ng ating mga kapulisan yan. Kahit sa isang simpleng krimen na naging witness, pinoproteksyonan ng mga pulisyan para hindi mapahamak at maingatan ang credibility ng kanyang mga pahayag. Subalit manipulasyon na yung pagpapalit ng Blue Ribbon Committee Chairman at ng Senate President. That is a color of manipulation. Doon sa investigasyon na gusto nilang kontrolin. Tayo kising na sa katotohanan, alam na natin na hindi na ito magiging credible na investigasyon dahil meron na ditong cover up at pagtatakpan ang tunay na magnanakaw o mga magnanakaw doon sa flood control project na naging ghost project. Kaya sana naman mga politiko dyan, magsipagbaba na kayo kung alam nyo sa sarili nyo na kayo ang tinatamaan. Nakapagtataka nga, may mga sahod nga kayo, may mga kickback pa kayo, pero sobra pa rin kayong mangurakot. Mga anak nyo sa ibang bansa nag-aaral, may mga kondo kayo sa ibang bansa, sa Amerika. Ano yan? Plan B, na kung magdigmaan dito sa Pilipinas, nandun na kagad kayong lahat. Kawawa ang mga mamamayang Pilipino. May iwanan sa gitna ng digmaan. Habang kayo lumalangoy sa kasaganaan sa ibang bansa. Listado na kayo mga buwaboy, mga putang ina nyo. Magsipagbago na kayo, magsipagbaba na kayo. Wala kayong karapatang maging public servant. Dahil ang talagang katagalugan ng public servant, serbisyo publiko. At tanong, nasaan ang public service o ang publiko serbisyo ninyo? Nasa mga pamilya nyo. Kaya sana, hanggat hindi pa uli ang lahat, magsipag-resign na kayo. Kayong mga tinatamaan, kayong mga buwaboy ng aming mga constructive criticism, ay magsipag-step down na kayo. Dahil walang pagbabago sa bansang Pilipinas kung patuloy niyong ginagago. Ako bilang OFW leader,
Nakikita ko at nararanasan ko ang kaagrabyaduhan ng mga OFW sa labas ng bansa. Bakit hindi nyo binibigyan kayo bilang mga mambabatas? Gamitin nyo ang karapatan nyong gumawa ng batas sa mga makabaluhang batas. Hindi yung mga batas na papababain yung edad ng Vice President at President. Ano ang papapala ng mga mamamayang Pilipino dyan? Papababain nyo ang edad ng mga tumatakbong Pangulo at pangalawang Pangulo sa 40 at 35. Ano yan? Makikinabang ba kami dyan? Mga katarantaduhang batas, batas ng proteksyon para sa inyo. Sana ang ginagawa niyong batas, welfare and protection ng mga OFW natin na pinubuntis ng mga Arabong employer. Yan ang gawa nyo ng batas kung paano nyo mapoproteksyonan ang mga binansagan nyong mga bayani sa mga bagong panahon. Pero hanggang salita lang, sa karanasan, wala. Bakit ko nasabi na kayo ang nagbigay ng mga bagong bayani, sa mga bagong panahon? Kapag sinabing bayani, di ba dapat complete benefits, special treatment, kasi bayani yan eh. Dapat nga, dyan nyo iparama ang tunay na pagiging bayani habang kami ay buhay pa. Hindi yung bayani, patay na. Bakit naging bayani kami? Gusto nyo ng paliwanag? We are economic soldier. Kami ang bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa aming mga remittance. Trilyon pesos ang pinapasok kada taon. Pero anong ginagawa nyo? Wala man lang kaming benefits, wala man lang pensyon ang mga veterans OFW na matagal ko nang inilalabi sa Senado, sa Kongreso. Ipinapakiusap namin hanggang sa Malacanang, nakarating pa ako para lang sa pensyon na yan. Pero mga bulag pipi at bili kayo, hindi nyo nararamdaman ang hinaing ng mga bayani daw sa makabagong panahon. Kaya sana, huling pakiusap ko, kayong mga politiko na sobrang yaman na at talagang stable na ang pamumuhay, magsipag-resign na kayo. Palitan kayo ng bago para sa isang tunay na pagbabago, hindi panggagago. Napakayaman ng bansa natin, nakita nyo, daming pera na hindi naman natin napakinabangan. Hindi pumasok sa proyektong tama. Kaya ang nangyari, ang nasakripisyo, mga mamamayang mahihirap na Pilipino. Habang kami lumalangoy sa baha, kayo naman ay mga naka-Cadillac, mga naka-Mercedes, mga naka-chopper. Punyetang buhay ito. Kami naglagay sa inyo dyan, pero kami naman ang naghihirap. Bilang pangwakas, sana step down na ang mga buwaboy na politiko. Mula sa pinaka-top, yung pinaka-pataas, dapat bumaba. Bakit ko nasabi? Pag bumaba ang pinaka-mataas, yung mga kurakot na yan ay mawawala ng tuluyan. Hanggat nandyan ang pinaka-mataas na incompetent, na walang alam magpamalakad, hindi aahon ang bansang Pilipinas. Kawawa ang ating next generation. Kawawa ang ating mga anak, mga apo, na hindi na makapag-aaral dahil sa taas ng tuition fee, dahil sa walang kontrol, walang hapas na pangungurakot with connivance of oligarchs. Kaya maraming salamat din sa mga kasamahan kong nandito na talaga namang nakiisa dahil sila rin ay apektado ng sobra sa kahirapan. Hindi na ito usapin ng politika. Usapin na ito ng kalagayan ng ating bansa at mamamayan. Wala na po ng politika. Ang aming mga pinahayag dito ay nagmula sa aming puso dahil sobra-sobra na ang kagabetuan.
Kaya dapat bumaba ang dapat bumaba. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas, dapat maisip mo na wag nang umantong ang kaganapan na katulad sa bansang Nepal at bansang Indonesia. Hanggat hindi pa tayo umaabot sa ganong senaryo, magsipag-desisyon na kayo habang may oras at panahon pa. Maraming salamat po. Patriotong Pilipino. Buhay po kayo! OFW. Ferdinand de los Reyes. Buhay si God bless Philippines! Hoy, kuya, ang sabi daw ng mga crooks, saan daw bahay mo? Ang bahay ko nasa Caloocan. Puntahan niyo ako. Kapakakapiin ko pa kayo. Galing sa marangal na pinaghirapan ko. Yan. Walang korupsyon. Kaya nga nakakalungkot isipin eh. Nandyan kayo para paunlarin ang bansa, pero hindi nyo ginawa. Kawawa ang Pilipinas. Isipin nyo naman, dati tayo ang nangunguna sa Asian country. Ngayon ano na, kulelat na tayo at pinagtatawanan na tayo ng iba't ibang bansa. Dahil tayo raw ay bansa ng politika. Kaya nga, hindi na republic eh. Republika ng Pilipinas. Yun na po ang ating bansa. Republika ng bansang Pilipinas. Hindi po republika. Republika ng bansang Pilipinas. Dahil puro politika ang inaatupag na mga dapat na gumaganap ng pagpapaunlad sa ating bansa. Mga buwaboy kayo, mga putang ina nyo. The end. Okay, maraming salamat po Kuya Ferdinand dahil sa napakagandang mensahe mo na iparating mo sa Kongreso. Ngayon naman po, para kay putang inang Marcos, sabi nila. Si Marcos po, posible namang hindi alam ang lahat ng nakawan dito sa Kongresong ito. Kung talagang presidente ka, bakit hindi mo makontrol ang nakawan dito sa Pilipinas? Sapagkat kayong mag-asawa, ang utak nito, inuutos nyo kay Romualdez na magnakaw ng kabanang bayan. Kung hindi ninyo pinahintulutan si Romualdez na magnakaw, dapat matagal nyo nang pinakulong. Kung talagang concern kayo sa pera ng taong bayan, dapat lahat ng mga congressman na magnanakaw ay pinakulong mo dahil tungkulin mo yan bilang presidente. Sana kung hindi mo kayang labanan at hawak ka ni Romualdez sa liig, di sana hindi ka na tumakbong presidente kasi wala ka naman palang bayag. Wala ka ngang bayag, pero lagi ka namang bangag. Matagal na pong nananawagan ng taong bayan ng hair follic drug test sa iyo, Marcos. Hanggang ngayon wala kang tugon. At ito ring mga kongresistang ito, hindi tinugunan ang panawagan ng taong bayan na hair follic drug test itong presidenteng ito na palaging lutang at tulala. Hindi mo alam na sila ay nagpipiesta doon sa Malacanang habang tayo'y lubog na sa kabahaan. Dahil sa kinagagawa nilang pagnanakaw sa kabanang bayan. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Marcos na hindi daw niya alam ang nakawanan na nangyayari at pananagutin niya ang may sala? Ay naniniwala ba kayo? Ay naniniwala sila, walang sumagot eh. Sapagkat kung talagang hindi siya naniniwala, dapat matagal niya nang ipinakulong ang kanyang pinsan. Sapagkat sa bilyong-bilyong pera na ninanakaw ng kanyang pinsan sa taong bayan ay imposible pong wala siyang alam. Presidente ka, wala kang alam, sasabihin mo sa taong bayan, wala akong alam dyan. Presidente ka, kakamot ka sa ulo mo, ano ka, elementary student?
tandaan nyo po, may nakapagsabi lang sa akin kanina na mayroong mga presidential security dito. Hindi po ako takot. Handa po akong mamamatay para sa inang bayan na to. Kasi kung mamamatay akong binaril nyo ako, dignidad ko ang nakataya dito. Hindi man ako ilibing sa libingan ng mga bayani, may pagmamalaki ako ng mga kapatid ko dahil lumaban ako sa korupsyon dito sa gobyerno. Habang kayo namamatay, nililibing sa libingan ng mga bayani, pero wala kayong dignidad at prinsipyo pagkat kamura-mura kayo sa mata ng mga tao. Hindi po kami takot na ipakulong ninyo. Hindi po kami takot na ipapatay ninyo. Sapagkat kung palagi kang matatakot, sino ang maninindig para sa ating inang bayan na ito? Huwag po kayong matakot sapagkat matagal na tayong takot. Ngayon, gising na tayo sa takot na yon. Kaya dito tayo ngayon lumalaban sa gobyernong ito. Tandaan po natin, pag walang korap po sa gobyernong ito, ang bansang Pilipinas ay aahon. Sabay-sabay tayong aangat, aasenso kung walang mga magnanakaw. Subalit, lubos-lubusan po ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, kaya wala pong nangyayari sa ating bansa. Ano po ang solusyon? Dapat puksain ang mga magnanakaw sa ating bansa. Yun lamang po ang solusyon. Wala na pong iba sapagkat yun lang ang palaging nagpapahirap sa ating bansa. At alam naman po natin na sa pagkapumasok ka sa politika, walang politikong malinis. Lahat yan magnanakaw. Lahat yan nagnanakaw. Pero wag naman po garapalan. Wag naman sagarin ng kaban ng bayan. Kumurot ka lang. Pero yung sagad-sagaran po ay sagad na rin po sa buto. Muli po, kung walang kurap, walang mahirap. Dito sa sinasabi ko, sabi nila, bagong lipunan, bagong Pilipinas. Dito po sa bagong Pilipinas, buhay lahat ng buaya sapagkat pinahintulutan ng ating Pangulo. Okay, dito po makikita sa aking speech. Ikaw naman, ate. Ate, handa ka rin bang magpakamatay para sa bayan? No na! Hindi ako natatakot sa mga buhaya dyan dahil isa akong baby dragon. Dito, ma'am. Dito. Tanong ko sa mga kapulisan, pwede ba akong pumunta doon? Ay sa 21, kakasa po sila. At iba pa namin mga grupo ay kakasa. Meron po kaming malaking press con bukas, alas 8 ng maga. Ay lahat po ng transport sector na panlupang sasakyan ay nagsama-sama. Kasama namin ang Truck Driver Philippines, ang Piston, ang Manibela, siyempre ang Mantra, at ilan-ilan pang mga grupo na panlupang sasakyan. Kasama po namin ang TNBS. So bukas po, nanyayahan namin kayo. Alas 8 ng umaga, ihahayag namin sa inyo kung saan ang venue sapagkat sensitibo na po ang nangyayari. Subalit, palaban, marunong po magtanggol ng aming karapatan, lumaban at gumanti ang transport sector. Ang tanong po namin, nasaan ang road users tax? Nasaan ang pondo ng modernisasyon? Nasaan ang fuel subsidy? Yan po ay gusto naming sagutin. At ang aming mga kasamahan na na-impound, humihiling po sila na magkaroon ng amnesty. Yung pong JAW na kanilang memorandum, 2 million sa bus, 1 million sa UB, 200,000 sa taxi, 20,000 sa tricycle. Nasaan ang mga multa na yan? Nasaan ang aming mga sasakyan na in-impound ninyo? Ilabas po ninyo yan sa impounding area ng
LTO at LTF Army. Alam namin yung mga sasakyan inimpound ninyo ay malaking perwisyo ang ginawa ninyo sa transport sector. Kung ito po merong mga illegal na nagawa, bakit ang tao na amnesty, bakit ang sasakyan hindi natin i-amnesty? Tuwid po natin. Meron na po tayo ngayong ibida law. Meron na tayong Republic Act 11.697. Bakit hindi po yan ang ipairal ng tama? Kaya po, ang transport sector ay nagpapatikim na. Ang kasamahan ko po, magkasama kami kanina ni Mar Balbuena ng Manibela, ay nagparamdam na. At yung taong bayan na gustong sumakay ng libre, pwede pong sumakay sa grupo ng Manibela. Ihahayag po namin kung sa mga lugar. Kasama ko rin po ang Vice President ng Manila Taxi Regional Association sa National Capital Region, kasamang Vice Nick. Sa September 12